pag kilala mo, praise God, ang yung pinagkatiwalaan, minamahal, praise God. Sabi nga, minamahal, walang imposible sa ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Kaya basahin po natin yung dalawang talata na ito, praise God. Proverbs 29, verse 18 at Psalms 9, verse 10. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 9, talatang 10, at silang nangakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Kawikaan 29, talatang 18. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Amen. 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 Everyone shout, praise the Lord. Tingnan niyo po sa talatang ito ng dalawa nating nabasa. Kaya napapahamak pala ang tao, minamahal, kasi wala siyang, praise God, spiritual wisdom. Amen. Pero yung minamahal, yung humahawak sa kautusan ng Diyos, nagiging maligaya siya. Hindi siya nababalisa. Hindi siya nag-aalinlangan, hindi siya po minamahal, praise God, nababahala sa anumang bagay na dumarating sa kanya sapagkat alam niya, praise God, na mayroon at mayroong paraan ang Diyos para sa kanya. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Yan mo, sabi ng Diyos dito sa Psalms 9 verse 10, at silang nakakaalam na yung pangalan ay naglalagak ng kanilang tiwala sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Oh? Amen? Yung mga mainit na Kristiyano, yung laging dumadalo, nakaranas ba kayo na pinabayaan ng malapay noon? Amen? Hindi kayo nakaranas na pinabayaan ng Diyos pag ikayo'y laging dumadalo sa gawain ng Diyos. Pero tingnan mo, minamahal, yung mga Kristiyanong minsan lang dumadalo, kung makaalala, makita mo, minamahal, kung saan-saan sila sumusuling, kung saan-saan sila sumatakbo, kung saan-saan sila lumalapit, humingi ng tulong. Kasi minamahal, sinabi ng Proverbs, minamahal God, ang tao'y napapahamak dahil sila'y kulang sa kaalaman patungkol sa Diyos. The people perish. Sabi nga naman sa wikang English, manamahal, ang tao, manamahal, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Tingnan niyo po, manamahal, yung mga taong manamahal, walang pangitain, hindi alam ang spiritual na kalooban ng Diyos, manamahal, sila po'y napapahamak. Pero tingnan mo, manamahal, pero yung nag-iingat ng kautusan ng Diyos, yun naman, nagiging maligaya siya. Amen? Di ba, manamahal, makita mo yung mga Kristiyanong laging dumadalo, kahit gaano ang hirap, manamahal, pinupunuan ng Diyos ang kanilang pangailangan. At nalulutas anumang mga bagay na kanila pong mga problemang, praise God, dala-dala. Nalulutas yan. Pero tingnan niyo, manamahal, yung mga Kristiyanong, manamahal, malahininga. Habol ng habol ng pagpapala. Pero tingnan mo, ang pagpapala ay lumalayo. Kasi hindi po sila nagpapahalaga sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Kaya nga, minamahal, tingnan niyo po, ang ating Diyos ay makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran. Hindi po Diyos na katulad na pinaglilingkuran ng mga hindi po mananampalataya sapagkat siya, ang mga Diyos nila hindi tunay na Diyos, mga Diyos-Diyusan lamang. Amen? Pero tayo naman na naglilingkod sa malapay noon, napatunayan po natin siya ay tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, minamahal. Ang nais na ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Basahin po natin, tingnan niyo po, Josue 1:9, itaas po natin sa 7. Dito sa Josue, chapter 1, verse 9, balik sa 7.
Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Sa 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Amen. 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 Everyone shout, praise the Lord. Yan niyo po na mahal, sa talatang ito na nabasa po natin. Ito po'y pangungusap sa atin minsan ng ating dakilang Diyos. Minsan kasi naduduwag po tayo. Natatakot tayo sa mga dumating sa buhay po natin. Pero hindi natin alam, ang mata ng Diyos ay nakatunghay sa kanyang mga anak na lumalakad na may katapatan sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sabi dito naman sa talatang ito, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni Mang Lupaypay sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Kaya mahal, at napatunayan po natin ang mga talatang ito sa buhay po natin. Minsan nakakaranas tayo ng mga dakilang himala ng Diyos na hindi po natin may paliwanag. Pero alam po natin, lahat po yan ay gawa ng ating malapay noon sa buhay po natin. May mga ilang bisis na tayong pinaghimalaan ng Diyos, pinakitaan ng mga dakilang bagay, yan po naman ay mga paggabay sa atin ng ating malapay noon, na kahit saan man tayo pumaparoon, kasama natin ang Diyos. Amen? Tingnan niyo po, mahal, pag tumawag tayo sa Kanya, sumasagot siya sa magitan ng mga himala ng ating malapay noon. Marami tayong naranasan mga himala ng Diyos. Yung lumakad ka man sa tubig, di ka malulunod. Lumakad ka man sa apoy, di ka masusunog. Yan po, manamahal God, ay pangako ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kasi tingnan mo, manamahal, nagkakasunugan ang buong paligid, pero yung bahay ng kapatiran, hindi nasunog. Nagkalunuran lahat, manamahal God, sa isang baha. Pero yung anak ng Diyos, manamahal God, tingnan niyo po, nakakapit lang siya sa puno ng papaya. Mayroon pang, yung pagmakpakinggan mo yung patuto ng kapatiran, siya po'y pilay. Manamahal, pilay siya. Pero manamahal, napakalakas ng bagyo. Halos tinangay lahat ang bubong ng lakas ng bagyo. Tingnan niyo po, manamahal, nagkabunutan ng mga laking puno, ang hinawakan niya ay puno ng papaya, pinagtibay ng ating dakilang Diyos. Hindi siya tinangay. Kasi sabi naman ng Panginoon so ang ka man pumaroon, kasama mo ako. Iingatan kita, hindi kita pababayaan. Ang kailangan po natin? Magpakalakas lang tayo at magpakatapang. Amen? Everybody say, praise the Lord. Magpakatapang na mabuti, huwag tayong matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi dito, manamahal, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti at isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Kaya nga, ang kailangan lang natin, yung talagang kalooban ng Diyos, isagawa po natin. Huwag tayong liliko sa kanan o sa kaliwa, bagkos manampalataya tayo sa Kanyang mga salita. Amen? Kasi napapahamak ang tao, minamahal ang mga mananampalataya, kasi minamahal, lumiliko ang kanila pong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Hindi sila nagtitiwalang lubos sa ating malapay noon. Amen? Yan po yung katotohanan. Nakikita po natin na maraming napapahamak na mananampalataya dahil sa kakulangan ng pagtitiwala sa ating pinakamahal na Paisos. Pag mayroon na silang mahigpit na pagsubok sa kanilang buhay, minamahal God, wala na yung salita ng Diyos sa kanila pong puso. Naagaw na ng kaaway, nagtiwala sila, minamahal God, sa kanilang sarili, hindi na sa kalooban ng Diyos, minamahal God. Kaya nga, minamahal, minsan,
talagang naroon po yung kabigatan ng kanila pong buhay. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Okay. Tingnan niyo po naman, basahin po natin talatang ito sa Exodo 14:13 at 14. Dito po sa Exodo Kapitulo 14, talatang 13 hanggang 14. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na yung nakikita ngayon ay hindi na ninyo makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Amen. Amen. Ever shout, praise the Lord. Ito po manamal ng panahon ng mga Israelita, manalas God, hinahabol sila ng mga Ehipsyo, manalas God, sa magitan ng mga kabayo, manalas God, at karo, manamal ni Paraon. Amen. Talagang naroon po, manalas God, halos abutan na sila. Amen. Pero tignan niyo po, mahal, ang Diyos ang nakikipaglaban sa kanila. Nagkakaroon ng haliging apoy, manalas God, upang sila po ay hindi makapasok yung mga sundalo ni Paraon. Pinagsasanggalang sila ng ating dakilang Diyos. At nakita nila sa kanilang mga mata, manalas God, kung paano nabiyak yung tubig sa pamagitan ng makapangyarang kamay ng ating dakilang Diyos. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Kaya nga, minamahal, sa pamagitan na ito, minamahal, sabi nga ng talatang 10, Exodus 14:10, at nang si Paraon ay nalalapit at itiningin ng mga anak ni Israel at kanilang mga mata, at narito ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila at sila ay natatakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. Kaya yung pinamahal, naroon po naman yung mahabol sa kanilang mga sundalo. Talagang natakot silang mainam. Kaya nga, ang anak ni Israel ay humik sa Panginoon at sinabi sa 11, at kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Mahal, nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos, pero nagrereklamo pa rin sila. Parang ginagawa nilang ang Diyos na kanila pong nakilala ay hindi makakatulong sa kanila. Hindi nila sinanampalatayanan ang mga himala ng Diyos kung paano sila inilabas doon sa pagkaalipin sa pamagitan ng kapangyarihang kamay ng Diyos. Maraming himala na kanila nakita bago sila makalabas sa pagkaalipin doon sa kay Paraon, minamahal. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Yan din po ang nakita natin, minamahal, praise God. Sa pamagitan makapangyarihang kamay ng Diyos, nakita natin kung paano tayo pinaghimalaan ng malapay noon. Amen? Pero minsan, minamahal, naroon pa rin yung ating pong mga hindi pagtitiwala sa Diyos. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Katulad, wala pong pagkakaiba. Yan po halimbawa po sa ating pong paglilingkod sa ating malapay noon. Kung paano ang nangyari noon ay mangyayari din ngayon. Amen? Yan, sabi nga ng 12, di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na paglingkod sa mga Ehipsyo? Sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everyone shout, praise the Lord. Di ba totoo po yan na nangyari sa buhay po natin? Minsan hinahabol din tayo ng mga problema. Mga bagay na pangyayari sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. Mga pagsubok na tila ba babagsak ang pananampalataya. Pero mayroon po mga salita ng Diyos na nangungusap sa atin na tayo po'y magtiwala sa ating dakilang Diyos sapagkat walang imposible sa malapay noon. Yung mga problema na humahabol sa atin, hindi na natin nakita. Mahal. Amen?
Wala na po, malalampasan po natin. Sapagkat pinagtagumpay tayo ng ating pinakamahal na Jesus. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi dito, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Amen? Ang Diyos ay makipaglaban sa atin. At tayo po'y manamahal sa God. Tunay nga, manamahal, mapapayapa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Totoo po yan, minahal sa God. Maraming bisis nating naranasan, matitinding mga pagsubok sa buhay po natin. Pero pag ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi ka pababayaan ng ating malapay noon. Kahit anong paninira sa iyo na gagawin ng isang tao, manamahal, mananatili at mananatili ka, minahal sa God, sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Amen? Maliban lang, minamahal, kung ikaw ay lilihis sa kanan o sa kaliwa, minamahal, hindi ka dyan sa samahan ng malapay noon. Pero pag ikaw ay matapat, kahit anong mga paratang sa'yo, nagagawin sa'yo, minamahal, wala kang pangangambahan sapagkat kasama mo ang ating pinakamahal na Jesus. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Minamahal, basahin po natin, minamahal, dito sa Job 4:3 hanggang 8. Pakibasa po natin. Dito po sa Job chapter 4, verse 3 up to 8. Narito, ikaw ay nagturo sa marami, at iyong pinlakas ang mahihinang makamay. Ang iyong mga salita ay nagsialalay sa nangabubuwal, at iyong pinalakas ang mahinang mga tuhod. Ngunit ngayon dinarat ng kanang kasamaan, at ikaw ay nang lulupaypay. Ginagalaw ka, at ikaw ay nababagabag. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala at ang iyong pag-asa ay pagtatapat ng iyong mga lakad? Iyong alalahanin, isinasamok sa iyo kung sino ang namatay na walang malay o saan nangahiwalay ang mga matuwid. Ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag pag-araro ng kasamaan at naghahasik ng kabagabagan, gayon din ang inaani. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ang nakikita po natin naman sa panahon po natin ngayon, minamahal. Na kung paano sinabi sa talatang ito, minamahal, praise God, na nakita po natin ang sipag-araro ng kasamaan ay nangagasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. At nangagasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. Kaya nga, minamahal, praise God, kung ano po yung itinanim mo, yan po ang iyong aanihin. Amen? Wala po kasing malilingid sa ating dakilang Diyos. Kahit magpakalakas ka sa tao, minamahal, dating at dating ang panahon, minamahal, lahat ng ginawa mong masama, yan po ang magiging gantimpala mo. Kung mabuti ang iyong ginagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos, yan din po ang magiging reward mo sa ating dakilang Diyos, lalong-lalo na, minamahal, kung tayo po manamahal ay harap na po sa hukuman ng ating dakilang Diyos. Kahit malakas ka dito, minamahal, malakas ka sa tao dito, pero sa Diyos harap tayo sa kanyang hukuban. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya minamahal, sabi dito na sa talatang ito, nabasa po natin, na ito ikaw ay nagtuturo sa marami at yung pinapalakas ang mahinang mga kamay. Yung mga salita ay nagsisialalay sa mga nangbubuwal at yung pinalakas ang mahinang mga tuhod. Ngunit ngayon, dinaratnan ka ng kasamaan at ikaw ay nanglulupaypay. Ginagalaw ka at ikaw ay nababagabag. Hindi ba yung takot sa Diyos ay yung tiwala at ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat sa iyong lakad? Iyong alalahanin sinasabi ko sa iyo kung sino ang namatay na walang malay o saan nangiwalay ang mga matuwid. Tingnan niyo po, naman sa talatang ito, naman, na masdan po natin, God, si Job, manamal na dumanas ng mga grabing pagsubok sa kanyang buhay. Alam niyo po, mahal, minsan dumarating sa buhay po natin yung mga matitinding pagsubok sa buhay po natin. Kaya nga yung pong ating pong mga, yung tiwala sa ating dakilang Diyos, yung ating pong, na kahit na matinding pagsubok na dumarating sa ating buhay, minamahal God, yung pagtitiwala natin sa malapay noon, minamahal, hindi po yan, minamahal God, hindi mawawala ng ganti yan, minamahal God. Amen? Yung pagtitiwala mo sa malapay noon, yan po yung malaking pag-asa mo, yung katapatan mo sa iyong lakad.
Amen? Everyone say, praise the Lord. Sabi nga naman, ang iyong pag-asa ay ang iyong katapatan ng iyong lakad. Amen? Yan po ang pag-asa po, yung katapatan mo sa iyong paglilingkod sa Diyos. Amen? Yung alalahanin sinasamo ko sa iyo kung sino ang namatay na walang malay o saan nangahiwalay ang mga matuwid. Yan niyo po, manamahal. Sinasamo ko sa iyo, sino ang namatay na walang malay at nangahiwalay ang mga matuwid. Yan po mga lumihis sa palatuntunan ng Diyos. Sila po, manamahal, ang napapahamak. Kaya nga sabi dito, ayon sa aking pagkakita, yaong nagsipag-araw ng kasamaan at nangagasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Yan naman, yan po ang nangyayari, manal sa God. Kaya nga, yan niyo po naman, dito sa lupa, mayroon po tayong palakasan. Mayroon po tayong palakasan dito sa lupa. Pero sabi nga ng Biblia, tayong lahat ay harap sa hukuman ng Diyos upang bigyan tayo ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. Amen. Everyone shout, praise the Lord. Basahin po natin, Revelation. Manamahal, praise God, 20, talatay 12 hanggang 15. At Exodo 32, verse 33. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 12 hanggang 13. Hanggang At nakita 15. ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng hadis ang mga patay na nasa kanila, at sila hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang hadis ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ay ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Amen. At kung sino man na hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Exodo 32, verse 33. Dito po sa Exodo 32, talatang 33. Gayon may ngayon, kung inyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay aalisin ako. Isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na isinulat mo. Amen. Sa 33. Right? Sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Amen. Everyone shout, praise the Lord. Kaya manatili po, manal sa God, yung ating katapatan sa paglilingkod. Sapagkat kung tayo po'y magkasala sa harapan ng Diyos, pwedeng mabura ang ating pangalan. Amen? Akala po naman ng iba, manal sa God, pinagpala na sila. Mayaman na sila. Hayaan mo lang, manal sa God, kung sila po'y naging mayaman dahil po sa kanila pong, manal sa God, pagpapalakas sa tao. Pero minamahal, ang titignan ng Diyos yung katapatan ng iyong paglilingkod sa ating malapan. Sapagkat lahat po tayo, sinabi ng mga kasulatan, minamahal, ay harap sa hukuman ng Diyos. Amen? Upang bigyan tayo ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. Kaya nga, minamahal, God, ang sabi natin, beloved parents in the Lord, minamahal, gugulin mo ang iyong paglilingkod, minamahal, God, sa pagliligtas ng kaluluwa. Amen? Yan po ang mga Kristiyano na talagang tiyak ang kanilang kaligtasan. Pagurin mo ang iyong katawan sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat minamahal, yan po minamahal, gadyan ka po gagantimpalaan, tiyak ang iyong kaligtasan. Pero pag hay na hay ka lang pag sa paglilingkod sa Diyos, minsan ka lang dadalo, kung gusto mo minamahal, wala pong katiyakan dyan na pangako ng Diyos. Pag ikaw, minamahal mo sa God, ay ginugugol mo yung panahon mo sa paglilingkod sa Diyos, minamahal, may katiyakan ang iyong kaligtasan, buhay na walang gan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Minamahal, sinabi sa talatang ito, nakita ko ang mga patay malaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat at siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Tingnan niyo po na mahal. Yung po mga gawa po natin ay nakasulat sa Book of Life. Amen? Nag-overnight ka ngayon, mayroon kang
pasok pa kinabukasan, pero inuna mo ang kalooban ng Diyos. Nakasulat yan sa aklat ng buhay. Pinaglaban mo ang pananampalataya mo sa ating dakilang Diyos. Mayroon nga po tayong kapatiran sa dako po ng Taiwan. 9 years na siya, manos God, na panggabi sa trabaho, pero hindi niya kinakalimutan na dumalo sa gawain ng Diyos. Humahabol siya, manos God, sa gawain ng ating malapay noon. Pagkatapos ng gawain, overnight pa rin manal yung kanyang trabaho, minamahal God. Pagkatapos ng gawain, pagkatapos ng breaking, manamal, uwi na siya, hahabol siya sa kanyang trabaho, pero masaya siyang ginaganap ang kalooban ng Diyos. Hindi siya pinagkulan ng Diyos, mas lalo siyang tinataas ng ating malapay ayon sa kanyang patutuo, minamahal God. Tunay nga po, habang ginaganap niya yung kalooban ng Diyos, mas lalo naman siyang pinagpapala ng ating malapay. Sapagkat tunay ang pangako ng Diyos sa atin, manamahal, praise God, na habang ikaw ay nagsasakripisyo sa gawain ng Diyos, manamahal, hindi po yan kinakalimutan ng Diyos. Mayroon pong gantimpala yan na reward na ginagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Sapagkat sinabi ng Psalm 62 verse 12, manamahal, ayon sa iyong kagandahang loob, sapagkat ikaw ang nagbabayad sa bawat gawa ng tao. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Na mahal, napakabuti ng Diyos sa ating mananampalataya. Pag tayo po'y patuloy maglingkod sa Diyos na may katapatan, mararanasan po natin yung kaputihan at katapatan ng ating mga Paisos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya manamahal, tingnan niyo po, manamahal God, kung hindi po natin pagpapatuloy yung ating paglilingkod sa malapay noon, lilihis tayo sa kaniwa o sa kanan, may namahal, God, pwede palang mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Yung magkasala, manahal, sa sinabi ng Panginoon kay Moises, manahal, ang magkasala laban sa akin, manahal, God, ay siya kung manahal aalisin sa aklat ng buhay. Kaya nga kung wala kang pangalan sa aklat ng buhay, pag nabura na po, manahal, God, kahit malakas ka sa tao, manahal, pinagpala ka, manahal, wala nang pangalan mo sa aklat ng buhay, sapagkat lahat ng gawa po natin, manahal, God, ay titignan, manahal, God, sa aklat ng buhay upang gantimpalaan ayon sa ating po mga ginawa dito sa lupa. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ever shout, praise the Lord, sapagkat ang langit manahal ay para sa mga banal. Mga Kristiyanong mainit na naglilingkod sa malapay noon, tapat, manahal, God, na naglilingkod sa Diyos, para sa kanila ang langit. Amen. Everyone shout, praise the Lord.